Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, ang una, hindi daw sila dapat ang pinatawag. Bakit daw sila ang pinatawag? Ang dapat daw na pinatawag ay yung mga officials ng gobyerno na inaakusahan nitong mga ex-marines na tumanggap ng mali-malitang pera. Sabi ni yan na naman yung linya ni Topacio, linya ni Mike Defensor, yung linya na naman ni Baligod. Ang gusto daw nilang mangyari, ang imbestigahan, hindi sila. Bakit daw sila yung iniimbestigahan? Bakit daw sila yung pinapatawag ng NBI? Ang dapat daw na ipatawag yung mga opisyal ng gobyerno na sinabi nilang tumanggap ng mali-malitang pera. Balik na daw yata. Yan yung yan yung argumento nila Topacio. Yung mga sangkot daw sa anomalya sa flood control, yung daw mga tumanggap ng pera na mali-malita ayon dito sa mga ex-marines, yun dapat ang ipatawag. Baliktad na daw. Hanggat kaya ko silang tulungan at humingi din ako ng tulong sa publiko na kung matutulungan natin itong mga taong tutulungan natin dahil alam niyo naman, may pamilya to, 18 sila, may transportasyon, may mga pangangailangan. So nananawagan din ako sa publiko na kung maaari silang tumulong sa ating mga kasama dahil ito yung nagsasambulat ng katotohanan, hindi sila dapat imbestigahan. Hindi dapat sila imbestigahan yung background nila, dapat imbestigahan yung sinasabi nila. Dahil yung sinasabi nila tungkol sa korupsyon, yung sinasabi nila tungkol sa delivery ng pera. Kaya yung sinasabi, di ba si Saldi ko yung mastermind? O ito na, lumagtad yung mga galamay ni Saldi ko, yung nagdi-deliver ng pera. Di ba pagduktong-duktong natin? Alam naman nila, isa lang ang abogado ng 18. Sabi ko nga sa kanila, ano bang partisipasyon ng aking kliyente? He was not mentioned in the subpoena. Hindi naman siya inirereklamo. Sabi ko, kung talagang gusto nyo mag-imbestiga, bakit hindi nyo ipatawag? Yung itinuturo, ba't yung nagtuturo ang ipinatatawag nyo? At i-interviewin nyo isa-isa para bang sila gumawa ng krimen? Ang sagot dyan, simple lang naman yun. Unang-una, ano ba ang issue? Ang issue ay ganito. Nag-press con si Baligod. Present niya yung 80 na ex-marines. Nandun din si Mike Defensor. Anong nangyari? Sumunod nilang ginawa, si Baligod pumunta ng ombudsman. Okay? Yun ang magsimula muna tayo sa facts ng kaso. Nag-present si Baligod, present yung mga ex-marines, marami silang mga aligasyon, pasabog umano yun, si Mike Defensor nandun din, tinulungan niya daw si Baligod, tapos pumunta sila ng ombudsman, sunod na araw yata yon. Pumunta sila ng ombudsman. Bakit sila pumunta ng ombudsman? Ang purpose nila sa pagpunta ng ombudsman, para daw yung ombudsman, aksyonan yung kanilang paabot. Ibig sabihin, ipatawag ng ombudsman yung mga opisyal na sinasabi ng mga ex-marines. Yun ang gusto nilang mangyari. Ngayon, anong ginawa ng ombudsman? Ang ginawa ng ombudsman, dineputize ang NBI. Yan mga kabunyog ang nangyari dyan. Dineputize ng ombudsman ang NBI. Ano yung laman ng pagkakadeputize? Ang ibig sabihin ng deputize, inatasan. Parang ang ombudsman kasi, makapangyarihan yan, kaya niyang mag-deputize ng mga ahensya ng gobyerno. Pero, bakit kailangan niyang mag-deputize? Kailangan niya ng tulong kasi mabigat ang trabaho ng ombudsman. Sa dami ng dapat niyang gawin, nag-iimbestiga siya, nagpa-file pa siya ng kaso. At the same time, kung may kaso na, sila pa rin yung mga abogado dyan. Kumbaga matrabaho ang ombudsman, kaya may pagkakataon na nagdi-deputize sila. Yan yung technical term o legal term, deputize. Ibig sabihin, itong trabahong ito, kami dapat ang trumabaho. Pero kaya nyo naman ito, pwede bang tulungan nyo kami, kayo na ang gumampa nito. Kapag dineputize ka ng NBI, official yun at legal. So ano ang binigay na power o deputization ng ombudsman sa NBI? Dineputize ang NBI, imbestigahan nyo nga itong mga ex-marines na to,
Kasi lumapit sa amin sa ombudsman, marami silang aligasyon. Alamin nyo nga kung ano ang background nito. Ha? Para bago namin aksyonan yung pinaabot nilang reklamo sa ombudsman, muna, malaman namin sino bang nasa likod niyan. Paki-imbestiga. O yun yung binigay na power sa NBI. Kumbaga, dineputize ang NBI para magsagawa ng investigasyon, ground checking. Ngayon, mali ba yun? Walang mali doon. Dineputize nga ng ombudsman ng NBI. Yun ang ginagawa ngayon ng NBI. Binabackground check yung mga ex-marines na yan. Pati si Baligod, pati si Defensor. Hindi dahil may kaso sa ombudsman itong mga ex-marines. Hindi yun. Ang argumento kasi nila Topacio sa kanila Defensor at sa kanila Baligod, bakit kami ang iniimbestigahan? May kaso ba kami? Kami nga yung lumapit sa ombudsman eh. Bakit ngayon parang kami yung iniimbestigahan? Simple lang ang sagot doon. Ang sagot doon, dineputize ng ombudsman ang NBI para i-background check itong mga ito at saka alamin ano ba ang motibo nila, sino ang nasa likod nila. Bakit? Sila naman yung lumapit sa ombudsman eh. 'Di ba? Sila Baligod, sinama yung mga ex-marines, pumunta ng ombudsman. Tinanggap naman ng ombudsman yung paabot nila. Ano na ngayon ang gagawin ng ombudsman? Mag-iimbestiga. Pero para may makatulong ang ombudsman kasi kulang sila ng tao, dineputize ang NBI. Ganun lang kasimple yun. Kumbaga, kinatulong. Kaya nga deputization deputized. Dineputize ng NBI ay ng ombudsman ang NBI. Ibig sabihin, hindi naman inalis ng ombudsman yung kapangyarihan niya. Humingi lang ng tulong. Pwede bang imbestigahan nyo ito? Bakit kaya ng NBI yon? Maraming tao ang NBI. Saka expertise talaga nila yan. Kaya yung sinasabing bakit daw sila yung iniimbestigahan ng NBI? Ombudsman ang nag-deputize sa kanila sa NBI. Kaya may power ang NBI noon. Deputization. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.